Isa po sa mga pinakamasamang payo na pwede nating gawin at sundan, ay yung habulin ang pera. The worst advice or philosophy that we could live in our life is to chase money. A lot of people in our world, whether they admit it or not, that is the direction of their life. The most important thing is money. But if you read the Bible and if you listen closely to Jesus, we are warned that though money is essential, it is not the most important. Most importantly, the love of money brings corruption to us. The desire for wealth is the root of all evil. Mabuti ang kayamanan, ang pera. Pero mag-ingat tayo dito dahil ang kayamanan, pinapakita niya ang katotohanan ng iyong ugali at pagkatao. That is a good lesson to remember, my dear friends, that money mirrors our character. Gusto mong malaman ang pagkatao ng isang tao. Gusto mong malaman ang ugali mo. Tingnan mo kung paano mo ginagamit ang pera at kayamanan mo. Tingnan niyo po. When a person don't give money, that person is stingy and selfish. When a person gives out money, that person is generous. When a person uses his money for his family, that person loves his family. Amen? When a person uses his money to buy people, that person loves power. When a person uses his money to get more money, that person is greedy. When a person uses his money to feed the hungry, that person is holy. When a person uses his money, gives his money without expecting anything in return, that person is a truly loving person. When a person uses his money expecting something in return, that person is a businessman. When a person uses his money to buy cars, clothes, jewelry, that person is materialistic. When a person manages properly his money, that person is responsible. When a person does not know how to make a lot more money, that person is ignorant. But when a person knows how to make more money, that person is smart. Tingnan nyo na po. Gusto mong malaman ang ugali mo. Gusto mong makilala ang ibang tao. Napakahalaga, tignan mo paano niya ginagamit ang kayamanan at pera sa buhay niya. But also, my dear friends, we are reminded that money mirrors your destiny. Gusto mo bang makita kung saan ka papunta? Ano ang iyong kinabukasan? Pagmasdan mo din ang iyong paggamit ng pera at kayamanan. Yan po ang sinasabi ng ating ebanghelyo. That when God sees us using this honest money for the good, then He can give us heaven. Kung kaya mong gamitin ang maruming pera sa kabutihan, nilalaan ng Diyos sa iyo ang isang magandang kinabukasan at katapusan. Paano ka pagkakalooban ng Diyos ng mas maraming biyaya kung dun sa kakaunti masama, napapasama ka na? Kung bibigyan ka pa ng mas maraming, mas labis-labis, sobra-sobra ng Panginoon, baka yung masamang ugali mo, mapasobra din. Di po ba? Do you want to have enough, more, and overflowing in your life? Prove it by how you use dirty, dishonest money. Ang kasabihan nga ay, we will be judged when we have nothing and when we have everything in life. If you are faithful when you have nothing and you remain humble when you have everything, then God will reward you more. Ang malungkot na kwento, minsan, yung mga ibang tao,
kapag kakaunti ang pera, ang sama na ng ugali. Hindi po ba? Kakaunti ang pera, ano yung ugali? Nagwiwisit, hindi masaya, malungkot, napakatipid, kuripot. Hindi po ibig sabihin na pag ikaw ay nagkaroon ng pera, magiging masaya ka na at magiging mapagbigay ka na. Di po ba? Who you are when you were poor will still become the person when you become rich. Nothing will change. The only thing that will change when you become rich is your appearance. But the appearance of your soul, who you are, the character, remains the same. And sometimes, those bad attitudes will only grow bigger and magnify. At ang malungkot na kwento nga, minsan, pag ang tao, binigyan mo ng pera, lumalaki ang ulo. Di po ba? Yumayabang. Bantayan niyo po ang iyong sarili. Baka isang dahilan yan, bakit hanggang ngayon, hindi pa kayo bine-bless ng Panginoon. I know, a lot of you are praying very hard to God. A lot of you have financial problems, I know. Nagnunubina, nagro-rosaryo, naglalakad ng paluhod sa loob ng simbahan. Anong hinihingi? Lord, give us financial blessing. Pero kung hindi pa dumarating ang pera sa inyo, God has a good reason. And what is that? God is protecting you from sinning. Kasi alam ng Diyos, pag binigyan ka niya ng maraming pera, maraming kayamanan, yayabang ka, lalaki ang ulo mo, at lalayo ka sa Kanya. See, sometimes when we have nothing, when we are poor, when we do not have money, it is there that we are very close to God. Di po ba? Pag marami kang utang, pag hirap na hirap ka, oras-oras, minu-minuto, nananalangin ka. Totoo ang iyong dasal. Bakit ayaw kang bigyan ng sobra-sobrang pera ng Panginoon? Kasi alam niya, mapapalayo ka at mapapasama ka. Just a gentle reminder, my dear friends, that when God blesses you materially, that when God gives you immense wealth, remain humble. Glorify the Lord. Be thankful always. Pag nagkaroon ka ng pera, sana wag lumaki ang ulo mo. Pag nagkaroon ka ng kayamanan, sana ang lumaki ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Nung po minsan, nanonood po ako, nakita ko ang interview ng kapatid po ni Small Laude. Kilala niyo po ba siya? Yung sikat na mayaman na vlogger sa YouTube, sa internet. Kapatid po niya, mayaman din, si Alice Eduardo. Na sobrang yaman po ng kapatid niya, bumili po ng bahay dun sa Beverly Hills, sa Amerika. Beverly Hills po, sikat na lugar kung saan nakatira yung mga artists, mga sikat na singer, sila Taylor Swift, no? Sila Elon Musk. Bilyon-bilyon po yung halaga ng kanyang bahay. Pero dun sa interview, tinanong po siya, ano yung pinakagusto mo at pinakamahalagang kwarto o lugar dito sa pinagawa mong bahay? Alam niya po, kung ano yung sinagot niya? Itong aking chapel, sabi niya. Nung pinagawa po niya yung bahay, ang unang-una na nirequest niya, pagandahin, dun sa gitna ng kanyang bahay, meron pong maliit na simbahan o lugar dalanginan. At tinanong po siya na nag-i-interview, gaano kakadalas pumupunta dito? She goes there whenever she has time, twice a day, in the morning before she sleeps. At tinanong siya, ano yung dasal mo? Ano ang dasal ng isang taong sobrang yaman, nasa kanya ng lahat? Alam niyo po yung sagot? She just says to the Lord, thank you. Morning and evening, yun lang po yung kanyang dasal at dalangin. Salamat po, Panginoon. Yun po pala ang isang sekreto ng mga mayayaman. Hindi po ba? Inuuna palagi ang Diyos. Nagpapasalamat palagi sa Diyos. My dear friends, do not allow money and wealth keep you far from God. Huwag mong hahayaan na ang pera at kayamanan sirain din ang kalinisan ng iyong kaluluwa. May pera ka, wala kang pera, manatili kang tapat at nagpapasalamat sa Diyos.